So, how's adult life treating you? Ikaw muna. Kasi kahit before ka namang mag-adult, parang alam naman namin ikaw ang independent ka talaga. Like, kwento about you is always si Ate Kiana, marunong maglaba, matalino sa school, nagtitinda sa ano yung parang upbringing sa bahay ninyo para like maging ganun ka since childhood. Financially, hindi ko masasabing independent ako. Kasi like, up until na, wala naman akong job. Semi-job. Hindi kasi like, nagbabantay lang ako, diba? So, hindi ko masabi. Since yung pinagbabantayan ko nga is like parent business din. So, parang hindi talaga siya, hindi ko masasabi na like actual na sarili kong income, ganun. So, parang financially, hindi ako independent. So, dependent pa rin ako. Pero when it comes like sa mga gawaing bahay, syempre, isa sa factor is only child ako. So, syempre, sino ba yung mga gawa? Kasi naman like kumuha kami ng other someone na kagawa ano lang yun kasi, mahirap din kasi kumuha ng iba. Kahit even kamag-anak mo is i-hire mo. So, kesa naman maghanap ng iba, ako na mismo yung, kung kaya ko naman gawin, is ako na lang gagawa. Sa ating tatlo, ako ang least na siguro medyo late na natuto ng independence. Kasi sa upbringing na meron naman ako is medyo iba. Kasi sa family na pinanggalingan ko is medyo dun yung financial independence, financial freedom. So parang I didn't find the necessity na na kailangan ako ang gagawa. Parang ganun. So, siguro yun ang pinakaiba. So, medyo I found it hard to adjust sa factor na yun nung ako na ang nag-i-independent. Which is very recently lang naman. Ikaw, before, sa bahay nyo kasi, only child ka din, growing up, ngayon ka lang naman ulit nagkaroon ng kapatid. Like, matagal bago ka nasundan. Parang, growing up as an only child, na ikaw lang din ang nauutosan sa bahay ninyo. Paano mo siya, like, na-bring naman, nung nag-dorm ka na sa college? Sa akin, hindi. Parang mahirap pa rin siya para sa akin kasi hindi iba pa rin talaga kapag ang kasama mo sa bahay is family mo. Sa dorm kasi, syempre, halos parang lahat ng galaw mo, need mong lagyan ng pera. Every kilos mo may pera. May pera nakatapan. Oo. So, mahirap siya i-handle. Lalo na yun nga, nag-dorm ako. Marami akong dapat isa-isip. Financial talaga. Financial yung iniisip ko. And lalo na yung pressure when it comes to academics. Kasi nga, bukod sa sarili mo, syempre, bukod sa personal, meron pang sa school din, di ba? Oo, sa school and everything na involved sa pamuhay ng mag-isa. Pero since hindi naman, as in, everyday na mag-isa ako eh. Kasi nauwi naman ako sa Taytay eh. Uwi ako. Ako kasi, yung sa financial independence, very recently ko lang din na experience naman yung pag-handle ng pagbabudget ng akin. Ako, nahirapan ako. Naka-apartment na ako, nagbabayad na ako ng utilities, tsaka ng mga bills. So, parang, doon ako medyo, alaki nang in-adjust ko doon sa part na yun. And, siguro, naka-affect siya sa kung paano ko naman dinala yung sarili ko. Personally, before, nung junior high school ako, more, ako magastos. Impulsive. Hindi ako magastos sa gamit. Magastos ako sa phone. Yes. Siguro, ang pinaka malaking memory ko nung junior high school ako, siguro
walang week na dumaan nang hindi ako nagmamakaw, Imperial. Na milk tea, hindi ako nagme-milk tea, nagmamakdo. Pero kasi, before naman, I had a knack of, ano naman talaga, pagbabudget. Kasi, ang lola ko ay medyo kuripot. I came from a financially independent family, but also very frugal. Na parang ano, kung ano ang baon mo, 'di ba? Halimbawa, binibigyan nila ako ng baon, binibigyan nila ako ng allowance. Pagka gusto kong gumala, magpapaalam ako, mag-e-SM po ako, ganyan. Sabihin nila, okay, sige. Hindi nila ako bibigyan ng ano, kasi alam nila, 'di ba may baon ka, 'di 'yun ang gastusin mo. Ang ginagawa ko nun, before, 'di ba, Magbabaon. 'di ba, ang ano, daily kasi ang binibigay, sabihin natin 200 per day, tapos five days a week. Yung 200 ko na yun, na makukuha ko ng Monday, yun ang gagastusin ko for the whole week. Yung mga susunod kong baon, yun na ang pambibili ko ng Macau by the end of the week. Yung mga Eh, ganon. kasi baka naman kasi bukod yang kunwari pag kapag papasok ka may naka-separate na food talaga. Tapos meron ka pang na pera. So talaga makakaya mo 'yun. Ako, siguro, ang pinakamalaking help doon, una, malapit lang yung school. Transpo. Yung transpo talaga. Kung hindi kami, it's either susunduin kami, naka-school service kami, or maglalakad lang kami. Kasi super Walking lapit lang. distance Oo, lang. malapit lang talaga. Kaming dalawa ni Cholo, nasanay kami ng, dati, nung lumipat kami doon sa may pataas, nung lumipat yung building namin doon, nilalakad lang talaga namin. Kasi, parang, ang lapit lang eh. So, malaking help talaga. Kaya kinakaya ko siya. Totoo naman yun. Kaya ko siya kinaya. Kasi nga, I didn't have to worry about everything else. Yung transpo ko. Like, more Tas, on food. pero ako, yung sa part ng food, hindi kasi ako nagbabaon ng food kasi pang umaga ang pasok namin. So, parang hindi ako nakakapagbaon ng food. Snacks lang talaga. Ang gagawin ko, fasting ako nung buong morning. Pag-uwi ko sa bahay, tsaka lang ako kakain ng kakain. Ganun ang ginagawa ko. Ako kasi, since ako lang mag-isa, so hindi ako, minsan ang kain ko is 12, ganun. Like, na-relate na yung kain ko. Since ang kain, pag sa school lang yun ako makain. Since sa bahay nga, wala naman ako sabay, like mag-isa lang ako. So, tricycle ako. Magkano yung tricycle sa amin? 40. Eh di, agad, 160, ganun. So, parang, ang hirap mag-ipon sa 100. Ang pagkain sa canteen, di nga ako nagbabaon since wala nga akong kumakain sa bahay. Hindi kami kumakain ng lunch. Minsan sa hapunan, din kami sabay kumain. Like, kanya-kanya kami. Kaya sa school, dun lang talaga kain ko. 12, mga 12. Breakfast. Kasi dalawa yung namin eh. Recess, tas lunch. Recess, lunch, chikahan lang kami ng mga kaklase ko. Tapos, hindi na. Oo. Yan, nabubusog ako sa chika. Nabubusog ako sa mga, mga usapan nila. Food sa canteen namin, nasa, 50, hotdog, ham, tindahin namin yan. Yung 50 na ham lang, tas so, mahirap din mag-budget. Tsaka included na rin kasi dun yung mga gastos sa mga ang daming hinihingi. Mga treasurer, mga school expense, sasama mo pa dun sa 200. Sa Hindi baon mo naman, siya kinukuha. hindi naman siya, oo. Like, alam ka naman, parang ang hirap Hihingi ka ang pa. hirap naman if hihingi ulit. Pero if kunwari, okay, may kayo, may need kayong bilhin na mahal. So, syempre, if hindi kasha, go. Ikaw, parang kasi nabanggit mo sa akin kung magkano yung allowance mo. Per month, binibigay sa'yo. Per month siya. Tapos, based sa binigay mo sa akin numbers, parang 150. Oo. 150. Tapos, Hindi. kasama pa mamasahe mo from QC to Taytay. Hindi. Oo. Kapag galing ako, syempre, linggo-linggo. So, 4 weeks yon. Mga 500 lang naman yung nilalaan ko na pamasahe mula. Isang buwan na yon sa Taytay tsaka pa QC. Ano yan? Tinatabi mo na siya talaga Tinatabi for ko talaga whole siya. month na? Oo, para hindi ko na siya magalaw. So, and yung baon ko ko naman sa araw-araw, like,
Sinaset ko talaga siya ng 150, maximum 150. Pero kapag kasi hindi ko siya nasusunod minsan kapag nagmamatakaw ako talaga. Hindi ko tinitiis yung sarili ko kasi bakit? Oo, kasi food. Food yun eh. Yes. Hindi ko kaya, baka magkasakit ako kapag hindi naman ako kumain. Pero kasi, kaya nakakaipon ako. Hindi naman nakakaipon. Siguro, naipon ko siya sa future purposes na like, school expenses, ganun, and others. So, yun nga. Kaya nakakatipid ako ng konti. Ako ngayon, ang ginagawa ko, meron akong wallet. May mga divider na pwede mo lagyan ng label. Ah, Ayun. Bala ka bumili sa Shopee. Nagagalaw ko kasi dapat sa akin may lock. Hindi pwedeng, hindi. pwedeng Ako, doon ako napaproud sa sarili ko na, simula nung naka-dorm ako talaga. Kahit naman nung senior mo high school talaga. pa lang ako, may allowance ako and tinatabi ko talaga siya. Hindi ko siya pwedeng galawin. Lalo na yung pang handog ko. Never ko siyang ginagalaw. Same. Kapag di ba may wallet ako, may dividers. Bukod pa yung isang wallet na talaga siya, pang church lang talaga. So, we had to switch locations due to our roommates are going to sleep and we didn't want to disturb. So, ayun, nandun tayo sa part ng pagbabudget. Kapag ako, hindi isang bagsakan yung binibigay na allowance sa akin, feel ko napakagastos ko kasi. Kahit na naka-budget ako, feel ko magastos pa rin ako kasi wala akong naitatabi na buo talaga kasi kulang siya. Malaking bagay yun para sa akin, para makomplete ko. Gusto ko kasi, nakikita ko, may checklist ako. Need ko na dapat kompleto bago ko iawas yung extra ko. At yung baon ko kasi. Pinagsasama ko na yung baon ko na everyday tsaka yung extra, extra para pagsamahin ko na. Tapos gusto ko naka-divide na, parang gusto ko nakikita ko na buo ko ng na naiawas yung mga need yung mga kong gastos na alam mong gagastos mo. Meron kasi yung constant na gastos mo talaga na hindi siya nagbabago. Like, for me, yung rent. rent. Yung rent, kasi rent. hindi siya nagbabago. Alam ko, every month may binabayaran akong ganitong amount. So, parang, Even like the utilities. oo. So, kaya ko sana gusto na monthly ang pasok or every 2 weeks ang pasok ng money namin para mas madali ko siyang ibukod. Kasi kapag daily, mas hirap akong i-budget siya. In my mind, ang unang-una kong iniisip na is yung kailangan, hindi, yung kailangan bayaran right now. Mga ganon. So, parang medyo, unorganized pa rin siya at some degree. Parang ganon. Ang, naman, yung sa territorial na, naman, prospects ng pagiging independent. Yung, halimbawa, ako, independent ako, wala na akong, like, worries na yung gamit ko is parang mapupunta kung saan-saan kasi nga ako ang nagliligpit, ako ang naglilinis ng bahay. So alam ko kung saan ko siya nilagay. Parang halimbawa ikaw sa dorm, may mga kasama kang ibang tao. Parang paano mo ino-organize yung gamit mo para hindi siya nagagalaw ng iba. Locker. Nakalock. Oo, pero yung nasa mismo, like yung mga Iniiwan mo na lang. Oo, Kasi di ba may yung mga mga, bagay oo. na parang Andun lang sa higaan. Hindi. Gano'n. Sa higaan, hindi. Hindi naman sila pakialamera. Kung hiramin nila, magpapaalam sila. Wala ka pang like nararanasan na, oo. Magugulat ka na lang, may gamit ka na napunta na. Halimbawa, dito mo nilagay, sa ibang lugar mo nakakita. Parang gano'n. Wala pa naman. Sa iba, wala kang pang na-witness. Yung heater. So, parang, panglahatan. hindi naman siya panghalahatan. Pwede mo lang siya hiramin. Na, So, may instances na nagagamit yun ng hindi alam nung may-ari. kasi matik naman na, sige, gamitin niya lang. Base lang naman sa aking pagkakaalam is parang ikaw ang mas hands-on sa house kaysa kay mom mo. Hindi.
Muntik na ako mag-dorm. Pero kasi nasa point pa ako na, di ba, bala ko din mag-aral sa school niya. Kaso, nag-check na ako ng mga dorm. Gusto ko mag-dorm, kaso nasa point pa ako na hindi pa ako ready maging independent. Hindi ako ready na parang iwan sila. Parang hindi pa ako pwede na bumukod sa situation. Based sa situation itself. Yun na. Hindi ako pwede na parang need pa ako dun. And if umalis man ako, feel ko, natatakot pa ako na if nasa dorm na ako, ang lagi ko nasa isip, anong mangyayari sa kanila, alam eh. If yung mga nangyari sa parents ko, parang, wala, sa health, sa mga ganun, baka ma-aksidente sila, sinong kasama nila. Nasa ganun pa ako. So, parang takot, yun yung takot ko na bumukod. Emotionally. Pero gusto ko mag-work, gusto ko magka-work, yung mga ganun. Hindi ko rin pwedeng siya magawa. Gusto ko man, kasi if gagawin ko yun, ang piliin ko na lang, business namin. Kasi parang ako yung magmamana eh. So, doon ko na lang ituon yung ko, instead na work ako para sa iba. Kasi mas, yung sarili naming business. Kaya, if gusto ko man, ang gusto ko kasi magbarista, ganun. If naman, if may maiwanan man sa store, mahirap kasi. So, ako na lang. Hindi ka naman nila like pinipigilan or Gusto nga nila. One time din, alam yung Alorica, call center. Gusto ko na mag-work. Gumawa ko ng fake account sa Facebook. Hindi, kasi gusto ko mag-work. Ang nangyayari, join ako sa mga group na hiring, American na hiring, ganon. Puko networking. Parang wala kin ako nahanap. Tapos, nagtry ako, Alorica. May mga dun interview. Hindi, virtual interview. Oo. Ang bala ko dun is like yung parang lang, yung non-voice, like compute. Alam mo non-voice, yun. Yun sana muna. Kasi nga, hindi ako pwedeng yung on-site. Since school pa, nag-aaral pa ako that time. Hindi ko siya pwede. So, tinry ko yun. Hindi ko siya tinuloy. Ako kasi, gusto ko din, kasi upcoming college, gusto ko mag-call center. Kasi, I think, mas, kaya kong, mas... Communication. Oo, Like, kasi, ayun, di ba, mahuhon yung, communication skills. Tapos, mahuhon din yung, yung pagbabalance ko ng time ko, time management, ganyan. Ngayon, nung na-open up ko sa mga friends ko, na gusto kong mag-call center and gusto mag-aral sa New Era sana. Sabi nila, meron akong friend na mag-a-apply. Gusto niya mag-a-apply kami doon dalawa. Gusto ko talaga. Kaso, may pigil sa'yo. meron talagang, I trust my instincts talaga na alam ko kung ano ang kakayanin ko sa hindi. Kahit gusto ko sana. Kaso ngayon, parang mas good sana if work from home, ganyan. Tapos non-voice din. Ganyan. Kasi, I think, ang mas important para sa akin right now, ma-balance ko lahat. Mas important sa akin na ma-balance ko lahat kaysa sa mag-earn pa. So, parang, ngayon, naghahanap ako ng school na malapit lang. Kasi nag-i-independent ako, pero at the same time, demanded ang presence ko sa maraming, situations. So, parang, kung needed ako sa ganito, needed ako sa ganyan, needed ako sa bahay, tapos needed pa ako sa school. Tapos, important sa akin na mamamanage ko yun lahat na, nang hindi ko nako-compromise kahit isa sa kanila. Hindi naman ako mapili ng school. So, parang, dream school ko talaga yung era. So, pero, sabi ko, kung... Really? Talaga, kahit before, elementary pa lang ako, gustong-gusto ko na. Parang, sabi ko, kaso, yung layo pa lang. Kasi before ako mag-independent, mag-new era sana ako, talagang decidido na ako mag-dorm. Hindi talaga ako mag-commute. Sabi ko, hindi ko kakayanin kung malayo. Yung sa commute, sa una lang. Promise, ako din. Kasi diba ang school ko before, tricycle lang. Tapos dati nag-service din ako. So, parang, hindi pa ako marunong mag-commute.
nung magka-college na, syempre, ang layo na ng mga school, di ba? Magte-tren. Hindi ako, first time ko makanasan mag-tren. Wala, alam mo nung, sobrang ignorante ko nung tren ako. Nag-picture pa ako nung, kasi nga sabi ko, bago sa akin yun eh. Yun, sa una, ang hirap kasi, alam mo yung iisipin mo yung mga rush hour. Habang naghahanap ako ng school, feel ko pag rush hour, malilate ako. Parang dinidisadvantage ko na agad doon. Kaya sa akin yung school na to agad. Kasi ang hirap, parang nilalagay ko na yung sarili ko sa posisyon na to. Na, paano pag baka malate ako lagi. Kaya ang dami kong na-cancel na school. I mean, hindi ko natinuloy. Kasi nga, sa una lang naman. Pero if like nasanay ka na, ang ginagawa ko pa nga if pupunta ako, nung first time ko papunta sa Katipunan, ang ginagawa ko, naka-open yung Google Map ko. Talaga, naka-open yung Google Map ko. Bago ako tapos tatandaan ko yung mga, oo, sa jeep nakaganon ako. Riverbanks muna. Riverbanks muna. Dadaan dito sa tulay na. Tapos pagtingin ko, school na namin. Tapos hanggang sa masanay ka, yun na, lumalagpas na ako, pumupunta na ako doon, mapupunta ka na sa mas malayo. Ang pinakamalayo ko mag-isa saan? Alam mo yung Muntinlupa? Ang layo kaya nun, commute lang yun. Ang first experience ko mag-MRT nun. Kasi LRT lang kasi yung usually ang gamit namin if sa school. Ang bababaan ko is Guadalupe. Tapos, meron jeep doon. Parang ang daming sakay. Kaya nga, sobrang na-explore mo. Nag-aano nga naman na kasi ako. Before ako pumunta, ang dami kong research na ginagawa before ko puntahan yung Oo, di ba nung pumunta ka dun sa amin, talagang tinanong mo kung kung saan ka bababa, mga landmark, ganyan. Pero ako, yung sa pagko-commute, kasi talaga ako nasanay. Kasi nga, elementary, hatid sundo kami nila mama. Junior high, siguro mga 2 years, kami, school service. Tapos, siguro yung mga, yung sumunod nun, mga naglalakad na lang kami, ganyan. Tapos, tricycle lang din. Yung parang kasi syempre kapag tricycle, pwede mo ituro-turo na lang na doon na lang po, hindi mo talaga naman sasabihin yung lugar. Hindi talaga ako nasanay Tapos, ngayon, commute ko, isang sakay lang ako ng jeep. Papara lang ako, paglabas ko ng gate namin, papara lang ako ng jeep. Ganon din kapag galing school. Tapos, tapos nagmumotor pa. Kaya talaga sa ako, hindi ko kaya. Nasanay ka sa Oo. medyo convenient. Oo. Meron akong experience. Ikaw, ang haba-haba ng kinocommute mo. Di ba, sabi mo, mag-separate ka ng like 500 per month. Estimate mo sa galing New Era pa lang. Alam mo magkano? 60. Papunta. 60 papunta, tapos 60 pabalik. 60 pabalik din. Diba? Tapos, kasi, syempre, so, bali, ang weekly mo is 120 yung mga ganun. 120 weekly. 125. 125 to 130. Din, no? Talagang, 500 per month talaga. Ang hirap ng commute mo. So, explain mo. Galing mo na sa Taytay. Jeep ka pa, Nas. Hindi, alam mo ba, pwedeng Nas. Pero kasi, mas madali if dun ako bababa sa Alimol, Cubao mismo. Tapos gala ka muna. Gala ka muna. Sa Alimol? Oo, doon. Really? Kasi dun talaga yung, diretso talaga dun. Tapos, kunwari, yung pwede akong malapit na ako sa Alimol, pwede na ako dun bumaba kasi dun din dumadaan yung sakayan ko papuntang Tandang Sora, which is QC na. Malapit lang talaga siya. Malapit siya for me. mas malapit. Tapos, Dahil mong sakay, andun ako sa Tandang Sora. Tatawid lang ako ng footbridge. Sasakay ako ng electric tricycle. Hanggang New Era na yun. sa tricycle, magkano binabayad mo? 10. Kasi pagkababa ko ng jeep ng Taytay, nandun na, nasa likod na nun yung jeep na sasakyan ko papuntang Tandang Sora. Dumadaan yung jeep mo Santa Lu, no? Dumadaan sa Santa Lu. Marcos Highway. Oo, Marcos Highway. Kasi Lucia.
pag papunta ka ng Taytay, dire-diretso na yun, doon ako naiinip, sobrang traffic. Oo. Sobrang traffic. Doon ako natatagalan eh. Kaya umabot ako minsan kapag, kunwari, one time nagbiyahe ako, 4:00 na nun. Dumating ako magsa 7 na. Masasabi mo bang ang pinaka na-practice sa'yo simula na nag-independent ka is Commute. ano yun, pagmamanage ng pera or ng time? Ano mas mahirap i-manage? Pera. Ano na ako eh, feel ko expert na ako sa pagmamanage ng time ko. Simula pa lang nung una. So, Nasa parang bahay pa lang ako na mamanage ko. galing kang Taytay. 'Di ba Sunday ka umaalis? Lunes. Ngayong second sem kasi wala akong pasok ng Lunes. So, Lunes na ako umaalis. Lunes ka na umaalis. Pero pumupunta ka pa rin ng Taytay Sabado. Sabado ng anong oras? Anong oras ka like umaalis ng New Era? Tanghali kasi tanghali yung tapos ng klase ko. 12, aalis ako doon. Dadating ako mga 1:30 to 2:30 doon sa tindahan. Oh my God, 2:30. Halos rin no? Halos 3 hours. Kasi may traffic. Kapag ganung oras na. Kahit hindi rush hour? Oo, traffic talaga siya. Doon talaga ako naiinip. Tapos kapag Monday, aalis ka ng Monday, anong Magtanghali kasi mahirap makasakay dyan doon sa pasakay Pakubaw, dyan sa may tapat ng Jollibee. Diretso na ako kasi kumukuha din ako ng grocery. Pupuntang New Era. Isipin mo yun, puro dalata yun, napakabigat nun. Dadalhin mo, wala Taytay hanggang New Era. nagre-reklamo? Pero hindi ako nagre-reklamo kung may dala akong grocery kasi bakit? Oo, diba? At least meron. Kung kaya Kung kayang box-box. kung kaya kong buhatin talaga yung mga pagkain. Hanggat kaya. Pang 1 month yan. Hindi Oo, pa. Tipid kasi tan talaga ako nakakatipid mostly sa lalo na sa pagkain kapag kunwari tamad na tamad kang lumabas kasi doon sa New Era mahirap makalabas. Hindi mo kaya mabuhay mag-isa dito. Ba't parang ang galing. Wait lang. Last na nga to. Umawak ka na doon. That's how we end This conversation. Thank you for watching. Ikaw ba? Kayo ba? Kayo ba?